Siksik sa aktibidad ang nagdaang linggo para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang dyan ang anunsyo ng pagpapasa publiko ng deliberasyon ng Bicameral Conference Committee para sa 2026 National Budget. May ulat si Clazel Pardilla. Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naging epekto ng malakas na lindol na yumanig sa Davao Oriental at Caraga Region Lunes, October 13. Kahon-kahong pagkain, malinis na tubig at iba pang tulong ang dala ng Pangulo para sa mga biktima ng kalamidad. Nag-abot din siya ng 300 milyong pisong tulong pinansyal sa mga provincial at local government unit ng dalawang rehiyon. I know that lahat ng bawat lugar may kaibahan na kailangan ayun water supply. Yung iba, kailangan buksan yung kalsada. Iba-iba. And that's why ang thinking namin, ibigay na lang namin sa inyo yung pondo. Alam ninyo, mas alam ninyo kaysa sa amin ang pangangailangan dun sa area ninyo. Pangulong Marcos ang Union Water Impounding Dam sa Barangay Union at Carcade, Claveria, Cagayan nitong Martes. Nakumpleto ang proyekto sa loob lamang ng 14 na buwan. Itong project po na ito, nagsimula ito sa termino ko, natapos din sa termino ko. Ibig sabihin na patunayan natin na maaring gumawa ng magandang flood control na effective. Basta't maayos ang pagpagawa, maayos ang disenyo, maayos ang implementasyon. Nilagyan ng dike at drainage system ang dam na mag-iipon at magkokontrol sa tubig para maiwasan ang pagbaha tuwing malakas ang ulan. Ginawa ng slope protection na magsisilbing matatag na daanan ng tubig at magbibigay irigasyon sa 3,000 ektaryang pananim habang pinipigilan ang pagguho ng lupa. Mahigit sa 1,000 magsasaka at 7 barangay ang makikinabang dito sa proyektong ito. Kaya't alam naman po namin na hindi naman po madali ang buhay ng ating mga magsasaka. At kaya't lahat ng suporta na kaya namin bigay, binibigay natin dahil patitibayin natin. Ininspeksyon din ni Pangulong Marcos ang Kamalaniugan Bridge sa bayan ng Kamalaniugan sa probinsya ng Cagayan. May haba itong 1,580 metro. Mula sa dating isang iikliin ito sa 20 minuto ang biyahe mula Kamalaniugan patungo ng kanlurang bahagi ng Apari. Bukod sa bibilis, mababawasan din ang gasto sa transportasyon. Hindi naman nakakatulong sa ating mga magsasaka. Kaya ito inayos na natin, ginawa natin ang sistema para lahat ng ilalagay nating farm to market road ay makakatulong sa mabilis na pagdala ng inyong ani sa ating mga palengke. Ipinasa sa publiko ni Pangulong Marcos ang deliberasyon ng Bicameral Conference Committee sa panukalang 2026 National Budget. Ito ang pagtutugma ng Senado at Kamara sa dalawang magkaibang bersyon ng panukalang pambansang pondo. Tatanggalin na rin ang small committee kung saan sinasabing nangyayari ang pagsisingit ng mga questionableng proyekto. I have the agreement of the Senate President and the Speaker na ganun ang gagawin natin. We will live stream the entire process so that if there are questionable, shall we say, insertions or additions or all that, it will also be clear who moved, who made those changes or who proposed those changes so that people will know. Handa ang presidente na ilabas ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN sakaling hingi ng Ombudsman o Independent Commission for Infrastructure. Ang SALN ang listahan ng lahat ng ari-arian at utang ng isang individual. Sinagot ni Pangulong Marcos ang mga kumakaladkad sa kanyang pangalan sa mga anomalyang proyekto kontra baha. The opposition would love to bring me into this, to include me in all of this. But that's politics. That is not to do about corruption. That is to do about politics. Gusto nila akong tanggalin.
Oh, yeah, sige, kaya nila gagawin lahat yung mga gagawin nila. Handang makipagtulungan si Pangulong Marcos sa investigasyon sakaling madawit sa kontrobersya. Pero kumpiyansa ang presidente, hindi ito aabot sa bakuran ng Malacanang at mananagot ang tunay na nasa likod ng katiwalian. Sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inilunsad itong Huwebes ang Refuel o Reducing Food Insecurity and Undernutrition with Electronic Vouchers. Bahagi ito ng walang gutom program ng Department of Social Welfare and Development. Muling kinaragahan ng 3,000 pisong food credit ang mga electronic benefit card ng mga benepisyaryo. Pambili ito ng bigas, karne at gulay. Titiyakin namin sapat na pagkain at bukod pa ron ay titiyakin natin na tama po ang kinakain po ninyo para balantaw na balanced diet. Sana naman magawa natin na pag-alis ko bilang Pangulo ay wala nang gutom na Pilipino. Pero ngayon po kahit papano, nakakaraos na po kami sa araw-araw tapos sobra pa po. Lumusog po sila, mas nadagdagan po yung mga timbang nila. Lahat Po sa benepisyaryo natin, bumaba na po ang gutom. Noong Oktubre, nung nakaraang na taon, ay 48.7%. Ang numerong yan ay bumaba na po at naging 41.5% itong Marso ng 2025. Palagay ko, pagkatapos ng taon, makikita natin mas bababa pa. 300,000 pamilya na ang nabenepisyohan ng walang gutom program. Target pa itong itaas sa 600,000 bago matapos ang taon. Kalezal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.